Welcome back mga kabarangay. At ngayon nga pong second segment natin ay meron po tayong ilang mga COMELEC updates na pag-uusapan. Dahil po kaninang umaga ay nag-attend po si Kags Butch sa isang press conference sa COMELEC po mismo. At ngayon nga po meron po siyang ilang mga balita na ibabahagi po sa ating lahat. Thank you very much. Alam nyo, SK May, Kap, at saka Kags Marie, kanina sa kapihan ng Maynila, dyan sa Cafe Adriatico, nagpa-press con si Chairman George Garcia ng COMELEC na sinasabi niya na matagal na rin natin pinag-uusapan na wala nang filing of Certificate of Candidacy. Supposed to be dapat ngayon October 1. 1 week yan, up to October 7. Hindi na lang matutuloy sapagkat tinerminate na niya, yun ang word niya. Tinerminate na niya o tinigil na niya ang preparation for the 2025 December 1 BSKE. So lahat ng preparations na sinasabi niya noon, ngayon nakatigil na, pinatigil na niya, pinaput on hold. Barring of course, ang sinabi niya kanina, na hinihintay pa rin ang desisyon ng Supreme Court. Pero para sa kanila, hindi na aabot or kahit man lang magdesisyon ng Supreme Court, hindi na rin naaabot sa schedule nila ang December 1, 2025. Sapagkat gagawa na sila ngayon through a resolution at pag-uusapan ng Commission on Election and Bank na magkakaroon na ng bagong calendar of activities for the November 2, 2026 BSKE. So yun po ang mga mahalagang sinabi niya. Now, of course, na-explain na po namin sa inyo, kaya naman siguro iniisip ni Chairman George Garcia na gumawa na ng bagong new calendar of activities. Dahil sa pagkaka-explain po natin noon, 3 months po aabutin yung calendar of activities na yan ngayon po ay October 1 to December 1, 2 months na lang. So talagang hindi lang gipit, wala na talagang panahon to conduct a BSKE 2025 December 1 election. Kaya tinigil na po nila ang preparation for that. At ine-expect na ng COMELEC. At I think, Kap, Kags, tsaka SK, i-expect na natin para hindi na lang maguluhan na yung mga tao. Total, ang chairman na ng COMELEC. At tsaka, most probably, yung Supreme Court hindi naman magde-decide siguro this year, o kahit mag-decide sila this year, next year talaga ang eleksyon. Kung unconstitutional yan, well, before November 2 yan, gagawa ang COMELEC. Pero sinabi ng COMELEC na kahit nakagawa na kami, sabi ni Chairman George Garcia, na ipapakita namin sa inyo ang video sa paglaon-laon. Ito po, ine-edit pa lang po. Na kahit gumawa kami ng bagong schedule for the November 2, 2026, bagong schedule of activities, calendar of activities, pag nagpalabas ang Supreme Court at na-declare na unconstitutional ang Republic Act 12232, babaguhin naman nila at gagamitin nila yung provision sa Election Code na Section 5 na pwedeng gumawa ng sariling schedule ng COMELEC kung kinakailangan na. Yun po ang aking balita sa inyo. Press con po kaninang umaga. Today is October 1, kaninang umaga po yun. Ayan po. Maraming salamat, Kags Butch. Ayan nga po mga kabarangay, yung ating latest update tungkol po sa BSKE. At mukhang more or less, Kags Butch, sure na po na next year na po talaga ang ating eleksyon. Well, sarap sana sabihin kung 80 to 90%, pero talaga doon na nakatuon. Opo. 2026 na. Even yung Malacanang, even yung Supreme Court na... Kasi ang sabi ng Supreme Court, ng COMELEC kanina, wala pa nilalabas na TRO. And even daw, kahit lumabas yung TRO, hindi naman ibig sabihin magkakaroon ng eleksyon. So, talagang hindi lang more or less, sabihin na natin more. Opo. 2026 na talaga yung eleksyon. Opo. Kap Dondon, Kags Marie, ano po ang masasabi po ninyo tungkol sa updates po natin na yan? Siya muna, lagi siyang wala. Ako masasabi ko dyan sa recent update ng BSKE. Expected na kasi yun mga kabarangay. Lalo na po nung nagkaroon na ng bill na pasado for both houses. Actually, we were just awaiting the signature of the president or kung ano yung magiging action taken ng ating presidente. Pero whether he signs it or not,
it will be considered naman po na aprobado, not unless na i-veto po niya. Kaya ang tagal po natin itong sinubaybayan. So ngayon po kasi, predicament na since meron na talagang malapit na masyado, kumbaga time constraint na rin, whatever na decision ng Supreme Court, and yung TRO kasi, kung siguro mas maaga-aga, mas okay. Ngayon po, kung mga kabarangay, siguro the least they can do. Ako, in my own opinion, kung lalabas man yung Supreme Court na decision na it will be unconstitutional, most likely what they can do is baguhin kung kailan yung magiging next na barangay and SK elections. Pero yun nga, sa dami po ng pinagdadaanan ng ating bansa, talagang medyo crucial din yung part na mabigyan ng pansin yung ganitong klaseng senaryo dahil unang-una sa lahat, meron na pong nakaukol na batas na nagsasabing ang susunod na barangay and SK election will be on November 2, 2026 because that falls on the first Monday of November. So sa ngayon po, nakita nyo naman po kaliwat kanan yung mga balita natin na hindi magandang pakinggan. Actually, yun nga yung kaninang sinasabi ko off-cam na nakakalungkot na sabihin man, pero hindi na magandang pakinggan kapag sinabi mo na anong trabaho mo. Sasabihin mo ngayon, ikaw ay isang congressman. Kumbaga, yung tiwala kasi ng tao is kailangan natin i-win back na we have to establish our government na this foundation or itong sektor at mga naglilingkod bayan na to ay really for the people na para gumawa ng mga programa at makakatulong sa buhay ng mga mamamayan na ngayon po ay talagang masasabi kong totally damaged. So, sa ngayon po, yung sa Supreme Court na hinihintay natin, talking about the BSKE, parang medyo, for me, hindi siya ganun ka priority, lalo na't meron ng batas at ilang buwan na lang din naman po ang ating hihintayin para magkaroon ng BSKE. Sa ngayon po, I think it would be much better na pagtuunan ng pansin, lalo na ng Supreme Court, ang mga nakakagimbal na pangyayari po sa Senado at sa Kongreso. That's my take, Cap London. Miss me? Ang galing talaga ni Kags Mariana. Pag nandito. Bawing-bawi po talaga si Kags Mariana. Pag nandito, galing talaga. Sa akin naman, ganun pa rin ang lagi kong sinasabi. Consistent pa rin po ako doon. Matuloy o hindi, trabaho tayo. Lalo na doon sa mga nakaupo. Noon nga, the last time na magkasama kami ni SK Mai, sinabi ko namin sa inyo to ni SK Mai na ano ba yung sinabi namin? Okay. Sinabi namin na tayo, although may mga kapitan na talagang hindi maalis ang iniisip ng mga tao ay kupitan, di ba? Ayon sa mga comments o komentaryo kapag may mga post kahit anong page patungkol sa barangay, kailangan mabawi natin yun. Kasi lahat, sabi ni Kags Marie, yung mga institusyon na katulad ng Senate, ng Congress, medyo basag na. Di ba? Dahil sa mga pangyayaring to. Pati sa executive department o yung LGUs. Lahat apektado Actually, makakat kita dun ka pa. Lahat talaga apektado pagdating dito sa usapin na to, lalo na ang pag pinag-uusapan natin yung sila yung mga kayo, yung mga elected official, ang muka ng taong bayan. Pinagkatiwalaan. Pero ang sakit lang na marinig at makita na etong mga dialogo na nangyayari ngayon ay sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon na ultimo piso ang hirap hanapin. Pero malalaman natin na may ganitong klase ng mga nangyayari sa sistema ng gobyerno. Yeah. I don't know how we will restart. I don't know how will it be refreshed. And I don't know how the people will gain back the trust na ibinibigay po sa mga public servants. Amen. Oo nga
So, sa totoo lang kasi very emotional. Kasi lahat Totoo naman naman. tayo dito siguro, somehow, apektado. Na nakakalungkot na ang laki ng pera ng involvement eh. Na kung saan napakadami po ng pangangailangan ng taong bayan na hindi natin nabibigay. Even the basics. Actually, sa tingin ko nga, yun yung natutunan ko siguro sa ngayon with all the experiences that I had. Parang for me, all we have to do is go back to the basics. What I'm trying to say is yung una, syempre, yung edukasyon, yung opportunity, which is yung pagbibigay ng trabaho sa mga tao. Yung hindi mo na kailangan sila na bigyan ng ayuda. Kundi bigyan mo sila ng pagkakataon na sila mismo sa sarili nila kaya nilang tumindig at hindi umasa sa gobyerno. Yun yung mga dapat siguro na pagtuunan natin ng pansin. Kasi sayang kasi yung laki ng pondo pala ng buong bansa, tas malalaman natin lubog yung Pilipinas ng ilang trilyon na utang. Na may utang ka pag pinanganak ka. Oo, parang ganon. Masakit, lalo na sa mga, I understand the part of the business sector, most especially, they are the bloodlines of the government. Kasi doon po tayo nagkakaroon ng buwis at yun din po ang ginagamit natin sa pagpapagawa ng mga programa, sana, na makakatulong din po sa ating mga pamumuhay at sa taong bayan. Ayan po na. Very well said, Kags Marie. At alam niyo po, sa tingin ko po talaga, now more than ever, the people are asking for and looking for accountability from our public officials. At siguro po, dapat din po itong maging motivation po natin bilang mga botante na sa susunod po na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magluklok at mamili ng ating mga government officials na mailalagay po sa pwesto sa ating gobyerno, ay talagang matinding pagkilatis na po ang ating gagawin Papa. sa susunod po na pagkakataon na Tama. magkaroon po tayo. Ayan po mga kabarangay, wag po muna kayong aalis dahil of course sa ating last segment ngayong araw ay marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa ating serbisyong barangay. Dito lamang po yan sa Barangay tayo.